prayer. Father in heaven, thank you so much for we can ask for your wisdom tonight as we listen to your word, as you guide us through your scriptures, O God. We pray that you give us wisdom to understand and empower us, Lord, to apply whatever we will learn tonight. All this we ask in the name of Jesus, we pray. Amen. As we face this new year, I believe all of us or most of us are making our goals for the year. Tawag nila dyan, goal setting. We list all those things na gusto nating ma-accomplish this year. So marami tayong nililista kung ano ba yung goals natin, ano yung gusto nating marating this year. And to us Christians, we believe that it's important that we ask God for wisdom or for guidance. No? We pray to God, Lord, i-guide niyo ako. Ano ba ang tamang gagawin ko? Ano ba yung direction ko this week or this year? Ano ba ang goals dapat for my personal development, for my business, for my ministries, for my family, for my life? So we are asking God because we are Christians. But sa iba, I don't know kung ano naman yung ways nila sa pag-set ng goals every year, but we believe na bilang anak ng mga Diyos, tayong mga Christians, we consult God sa Kanyang salita. And that's very important. And tonight, sa ating spiritual gathering, we will also talk about kung ano ba dapat ang gagawin while we set our goals, and also we will talk about sa ating paghihintay na ma-accomplish ang goals natin for this year, no, as we rely on God, ano ba dapat ang gagawin, ano ba dapat ang attitude natin in also waiting for God to help us accomplish the things we have set. So today or tonight, we'll be listening from God's word and learn from the story of Anna. Last Sunday we talked about Simeon, the person who dedicated or the one who officiated the purification or consecration rite of Jesus Christ. Yung baby na si Jesus, 8 days old, 8 araw pa lamang si Jesus, sinircumcise siya at offer sa temple para ipag-pray ng priest na pangalan si Simeon. And after that purification rites, or sa atin ngayon iba yung tawag na, no, sa mga Catholic they call that binyag, no, sa Jewish culture tawag naman doon consecration rites or purification rites. So si Simeon yung gumawa, nag-officiate noon nung dinala ni Joseph at ni Mary si Jesus, si baby Jesus. After ng dedication, in other words sa mga Christians tawag doon dedication ng bata, dumating naman si Prophet Anna or Prophetess Anna. And so we will learn from there kung ano ba talaga ang nangyari nung si Prophet Anna ay dumating sa temple. So, basahin natin, no? There was also a prophet, Anna, the daughter of Penuel of the tribe of Asher. She was very old. She had lived with her husband 7 years after her marriage and then was widow until she was 84. She never left the temple but worshipped night and day, fasting and praying. Coming up to them at the very moment, she gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. So si Anna, sinabi dito, byuda na siya. Wala na siyang asawa. 7 years lang silang nagsama ng kanyang husband. So kung 7 years yon at sabihin na natin nag-asawa si Anna ng 20 years old, okay, estimate natin, plus 7 years, so 27 years na byuda na agad siya. And hanggang naging 84 years old na siya, ang ginagawa niya na lang nung byuda na siya, sabi dito is, she is doing fasting and praying and she never left the temple. So bilang byuda, ginulo niya yung time niya sa temple para mag fasting at mag-prayer. Fasting yung hindi kumakain,
no? Nag-fast muna. So, yun yung kanyang, kung saan pa, devotion niya sa Panginoon yon, panatan niya sa Panginoon yon. So, ang tagal niyang hinintay ang Messiah, no? Hindi lang siya, even yung mga Jewish people, they are waiting for the Savior, for the Messiah, the one who will redeem Israel. And hindi lang Israel, the one who will save the world. So, naghintay siya for 84 years, minus 27, sabihin na natin, no? Mga almost 57 or almost 60, kung nag-asawa siya ng 17 years old, minus 84, so mga hindi, humigit kumulang 60 years siyang naghintay na matupad ang kanyang pangarap na makita ang Messiah. Katulad ni Simeon, matagal din siya naghintay sa Messiah at buti na lang ay nakita niya rin ang Messiah. No? So, ngayon, si Anna, timing sa verse 38, sinabi doon, coming up to them. Sino ba yung them na yon? Sila Joseph, Mary, si Jesus, yung baby, no? Jesus, and yung si Simeon. Pagkapasok ni Anna, nakita niya na dinidedicate na si Jesus. So, ano nangyari? Dahil nakita niya si Jesus, tuwang-tuwa siya. And sinabi dito, she gave thanks to God and spoke about the child. Ibig sabihin, nagpasalamat siya sa Panginoon, thanksgiving, at he told everyone about the gospel, the good news that the Messiah is born. At nakita niya na Messiah, pinanganak na pala. So, in other words, ang tagal niya naghintay at today, nung pumunta siya sa temple, sinagot na ni Lord ang kanyang prayer. And that is to see the Messiah by her own eyes. And so what can we learn from here? Kasi even sa pag-share sa gospel, sinabi niya, he talked about Jesus sa mga taong nag-wait din sa Messiah. She shared the gospel to people who are also waiting for the Messiah, looking forward or waiting for the Messiah. So what can we learn from here? Katulad ni Simeon, katulad ni Anna, na ang kanilang hinihintay ay dumating na, ganun din sa atin. The first truth that we can learn is this, that every waiting has a completion. Lahat ng paghihintay may katapusan. And I use the word wrap up instead of completion kasi para magkaroon ng parehong letter W yung gagamitin nating truth. Wrap up means may completion ang bawat paghihintay. So, anong purpose ni God? Bakit pinapahintay tayo? No? Ano kaya ang purpose ni God? Minsan naghihintay tayo ng matagal. Minsan di natin in-expect, no? Darating na palang kasagutan sa ating mga prayers. So, sa ating mga anak ng Diyos, hindi maiwasan na maghintay. Kasi bilang Christian, dalawa ang pinakatandaan nyo. Ang buhay Kristiyano hindi madali. Kasi number one, we will suffer because of our faith. Maraming kukontra, maraming mag-persecute sa atin because we believe in Jesus. Number two, merong persecution. Number two, merong waiting. Sa Christian life, maraming waiting. Maraming paghihintay na gagawin. Unang-una, ang isang hinihintay talaga natin is yung pagdating muli ni Jesus to take His children, His people, to be with Him in heaven. So, maraming paghihintay, pero yung ultimate na waiting season talaga natin, waiting period, is yung pagdating ni Jesus Christ. Tapos na siyang dumating nung pinanganak siya. Pero meron pang tinatawag na second coming, which is, yun yung pinaka-ultimate na waiting period ng lahat ng Kristiyano. So, meron din isang verse sa Isaiah, actually, na nagsasabi, no? Sinabi sa Isaiah 43, 18 to 21, forget the former things, do not dwell on the past. Sabi ni God, huwag na kayong manatili sa past, tapos na yon, yung success, yung failure, tapos na yon. Pero yung context naman dito is, sinasabi ni God sa mga Israelites, kalimutan nyo na yung dati kasi
sabi niya sa verse 19, Isaiah 43:19, "See, I am doing new thing." May ginagawa akong bago. Huwag na kayong manatili sa luma. Merong bago. "Now it springs up. Do you not perceive it?" No, hindi nyo ba nakikita na na may ginagawa akong bago? Okay, excuse me sa video ko, no? Babalik ko lang yan. So, now it springs up. Do you not perceive it? "I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland." May ginagawa akong way sa desert at lalagyan ko ng tubig sa wasteland. Okay. Dito sinabi, "The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland, to give drink to my people," my chosen. Sino bang people niya? Okay. Yung mga Israelites and also sa mga lahat ng, siyempre, later, sa mga lahat ng maniniwala kay Jesus, people ni God yun. This time, ang context, yung mga Israelites. "To give drink to my people," even sa wilderness, bibigyan daw ng inumin ang mga tao ng Diyos. "The people I formed for myself." No, ginawa ko sila, I created them. "That they may proclaim my praise." So, papainumin ko sila even sa wilderness. Pag lalagay ako ng tubig, kahit sa desert, magkakaroon ng tubig at papainumin ko ang aking mga chosen people para, ang reason, to proclaim my praise. So, anong connection ito? Kanina, sinabi, every waiting has a completion. May kasagutan, may katapusan ang paghihintay. Pero you know what? May reminder tayo. Yes, the Lord will provide for our needs. The Lord will answer our prayer, but may purpose yan. So that we will praise His name. So, ibig sabihin, kahit sinagot na ni Lord ang prayer mo, katulad ni Ana, hindi nagtatapos doon. Dahil na-answer ng prayer mo, tapos na, period na. Hindi. If the Lord answered your prayer this year, 2025, meron siyang papagawa. Ano yun? Para purihin natin siya at pagsilbihan natin siya. And kay Ana, ang nangyari, nung na-answer na ang prayer niya at natapos na yung kanyang paghihintay kasi nakita niya si Jesus, ang pinagawa sa kanya ni Lord is ipagsabi sa ibang tao na si Jesus ay ang totoong Diyos at dumating na siya. So, tamang-tama, ang Isaiah chapter 43, tungkol din ito sa Israel's Only Savior. Makikita niyo yung title, Israel's Only Savior. Sino bang only Savior ng Israel? Si God. So, ganun din naman. Nung nakita ni Simeon, si baby Jesus, at ni Ana, si Jesus, na-realize din nila yon na wala nang ibang Savior kundi si Jesus. Kaya pinagsabi nila sa iba. So, what can we learn from here? Hindi porket natapos na or tinugunan ni Lord ang prayer mo, wala na. Wala ka nang gagawin. Merong reflection dito na makukuha. An answered prayer is not the finish line. Hindi yun katapusan na dahil in-answer na yung prayer mo. Also, hindi dahil tapos na yung paghihintay mo, meron ng completion, period na. No. Completion is not the end. It's the beginning of something new. Balik tayo doon sa verse, di ba? "See, I am doing a new thing." Yeah? May ginagawa si Lord. So dahil tinugon niya na yung prayer mo, prinobide niya na ang kailangan mo, ganun din tayo. May response tayo sa Panginoon. Napakabuti ng Diyos last 2024. So anong gagawin mo sa year 2025? Paano mo naman siyang pagsisilbihan? Paano mo naman siya ipagsabi sa iba at ipakilala sa iba? Okay? Hindi porket tapos na, na-answer na ang prayer mo, wala na. May gagawin tayo, mga kapatid. Okay? So, again, every waiting has a completion. Every waiting has a wrap-up. But, it's just a beginning of a new opportunity to serve God. Number 2, punta tayo doon sa verse ulit. Sa verse 38, nung pumasok si Ana sa temple, nakita niya si Jesus, dinidedicate ni Simeon, at nandun si Joseph at si Mary, ang nangyari, nakita nyo, at that very moment, timing talaga, divine timing tawag dito. God's divine timing. Dahil sinundan niya lang yung guidance ni Lord sa buhay niya, na sumpungan niya si Jesucristo.
na kita niya ang kasagutan sa kanyang prayer. So, every time we allow God to lead our lives, di ba, last week, we learned that we should be led by God, we should listen to God, lean not on our own understanding. Ganon din ngayon, we are reminded to follow God's leading so that at the very moment, magugulat na lang tayo, the Lord will do something for our lives. The Lord will answer our prayers. The Lord will end our waiting. The Lord will do a breathtaking, miracle sa buhay natin. Tama ba ang sinabi ko? Breathtaking? but anyway, ang meaning nun is, when we are waiting on God, when we allow God to lead us, we'll be surprised sa gagawin niya ng mga breakthrough sa ating buhay. Kita nyo, at the very moment, nakita niya si Jesus. So, she gave thanks to God and spoke about Jesus Christ to others. So, what can we learn from here? God gives us wisdom while waiting. God gives us wisdom as we wait. So, kailangan mag-rely tayo sa wisdom ni God, sa guidance ni God, habang naghihintay tayo sa kasagutan sa ating mga panalangin. And also, as we set our goals this year, may kasabihan din na nagsasabi, si Russell Ballard, sabi niya, pray for divine guidance in your goal setting. No? Goal setting is not just for 1 year. Sometimes we make goals for today, we make goals for 1 week, we make goals for 1 month, and for 1 year, and sometimes for 5 years or 10 years. So goal setting is always done. But to us Christians who rely on God and who believe that God can make it happen, can answer our prayers, don't forget, pray for divine guidance from the Lord in your goal setting. Kahit anong goals pa yan, para sa pamilya, para sa pag-aasawa, para sa business, sana kasama ang Diyos. Sana nagtatanong tayo sa Panginoon at humihingi tayo ng guidance sa Panginoon. Mahalaga po na humihingi tayo ng guidance sa Panginoon. Okay, balik tayo ulit sa verse. Ito na yung sa pangatlo. There was also a prophet Anna, the daughter of Penuel of the tribe of Asher. Okay, so timing, after niyang maghintay ng napakatagal, inabot na siya ng 84 years old, ang nangyari, nakita niya na si Jesus Christ nung pumasok siya sa temple. And, hindi lang siya nagpasalamat sa Panginoon, pinagsabi niya pa sa iba. So what can we learn from here? As we experience the blessing of God, the answer of God to our prayers, as we experience the miracle of God and the guidance of God, at naabot na natin ang ating mga pangarap sa tulong ng Panginoon, you know what? It's not the end of everything, no? Hindi yon dahil nakamtan mo na yung pinapangarap mo, tapos na. Hindi po. Ang number 3 na lesson dito, katulad ni Anna, the Lord will widen our scope of influence so that we can share the gospel to others. So this year, 2025, kung i-bless man ni Lord ang business mo at i-widen ni Lord ang connections mo, bibigyan ka ni Lord ng napakaraming opportunity. You know what? Hindi yun para i-enjoy mo lang sa sarili mo. The Lord desires for you that you make Him known to others. Ipakilala mo naman siya sa iba. Kaya nga in-answer niya na yung prayer mo eh. Kaya nga natapos na yung paghihintay mo, matagal mong hinintay na magkaroon ng break sa business, magkaroon ng success sa studies mo, or sa magkaroon ng kasagutan sa prayer mo sa buhay, may pinagpipray ka. So, sinagot na ni Lord. So, after that, hindi yun dahil sinagot niya na wala ka nang gagawin. Actually, sinagot niya yung prayer mo para mas lumawak pa yung ministry mo. Yun eh. Nilagay ka sa posisyon, inalaw ka maging successful sa buhay para mas lumawak pa yung connections mo, ang influence mo, at mapakilala mo siya sa maraming tao. Yun talaga ang goal ni God. Hindi lang para i-provide yung needs mo. Kasi kung babalikan natin ulit yung verse sa Isaiah 43, sinabi dito ni Lord sa mga taong
sinasabi niya, you are my witnesses, you are my people. Sabi niya, lead out those who have eyes but are blind and have ears but are deaf. I-lead nyo daw yung mga taong bulag. Meron silang mata pero hindi sila nakakakita. May tenga, hindi nakakarinig. Hindi nila napapakinggan o naririnig ang salita ng Panginoon. I-lead nyo yung mga taong to. In short, yung mga taong unbelievers, yung mga taong nasa spiritual na struggles or bondage na hindi pa makarinig ng salita ng Panginoon, i-lead nyo sila. Ibig sabihin, sabi niya sa verse 10, you are my witnesses. Ipakilala nyo ako sa kanila. Sabihin nyo kung sino ako. And my servant whom I have chosen, you are my witnesses, declares the Lord, and my servant whom I have chosen. Kayo yung mga servant ko. Kayo yung mga pinili ko para maging witnesses ko, sabi ni Lord sa mga Israelites. Okay? So that you may know and believe me, para kayo mismo maniwala sa akin, and understand that I am He. Ako ang Diyos. Before me, no God was formed. After me, wala pa rin God na susunod sa akin. Okay? Before me, no God was formed, and nor wala rin mga gods na mag-come after me. Wala talaga. Ako lang ang Diyos. And hopefully, sabi niya, mag-believe kayo sa akin because you are my witnesses. Mahirap naman mag-witness sa iba or pakilala si God sa iba kung ikaw mismo hindi nag-believe, di ba? So it starts with us. And sinabi din sa Isaiah 43, the same chapter pa rin to, talking about Israel's only Savior, and that is the Lord Almighty. Sabi niya, even I am the Lord, and apart from me, there is no Savior. I have revealed and saved and proclaimed, I and not some foreign God among you. I have revealed and saved and proclaimed, I and not some foreign God among you. You are my witnesses, sabi ni Lord. Kayo ang aking saksi. Kayo ang dapat magsabi nito sa iba, declares the Lord, that I am God. Yes, from ancient days, I am He. No one can deliver out of my hand when I act. Who can reverse it? Pag ako ang gumalaw, may makakabali pa ba nun? Wala. Walang makakabaliktad sa akin kung anong desisyon ko mangyayari. So pinapakilala niya sa mga Israelites na ako lang ang Diyos at kayo ang witnesses ko. Dapat pinagsasabi niyo ako sa iba. And talagang connected siya sa story tonight na even si Anna, ganun din naman ang ginawa ni Anna. Pinagsabi niya si God sa ibang tao. Ang galing, no? Hindi lang siya nagpasalamat, in-enjoy yung sarili niyang salvation. Yes, ligtas ako. Yes, nakita ko na si Jesus, ligtas ako. Hindi, pinagsabi niya rin sa iba para sila maligtas din at magkaroon ng pag-asa na may Savior pala. So, again, no? Number 1, every waiting has a wrap-up, meaning every waiting has completion. Number 2, God gives us wisdom while we wait. And number 3, God widens our scope of horizon, our scope of influence, so that we can share the gospel to others. So ginagawa ito ni Lord sa atin, ina-answer niya ang prayers natin, binibigay niya yung mga desires natin, pero kung gusto niya makita, ipagsabi din natin siya sa iba. So yun, this year, hopefully as you set your goals, no, hindi lang yun para sa sarili mo. Lord, ito yung goal ko, ito yung gusto ko mangyari. Pero how about God? Nung in-answer niya na yung mga goals mo, binigay niya sa iyo yung mga pinagpipray mo, paano naman? Ano naman response mo sa Kanya, di ba? So we have these 3 questions based on our tatlong truth. Number 1, what are you waiting for? What are you waiting for God to complete in your life, to accomplish in your life? Ano yung hinihintay mo sa Panginoon para i-accomplish sa buhay mo? Si Ana, ang hinihintay niya yung Savior eh. At nung binigay na yun sa kanya, ang opportunity na ma-meet si Jesus Christ, ay hindi niya sinolo yung kasiyahan niya. Talagang sinare niya rin sa iba. Nagpasalamat siya at sinare niya rin si Jesus sa iba. So, kung meron ka mang hinihintay sa buhay mo, kapatid, na something, ito yung good news. Ang bawat paghihintay may katapusan. Kasi si Lord, na siyang nag-promise sa'yo, siya rin ang gagawa nun.
at ibibigay niya yun sa buhay mo. In His time and in His way. Hindi sa gusto mong oras, hindi sa gusto mong paraan. Always, God will surprise you kung paano niya ibibigay yun sa iyo. Kasi ang ibibigay niya sa iyo, hindi lang yun para sa iyong kabutihan. It's for your good, yes. It's for your good and for His glory. Bibigay niya yun sa iyo dahil it's for your good and for His glory. Number 2, gaano kahalaga ang wisdom sa decision making mo at sa buhay mo? Gaano kahalaga ang wisdom ni God? Alam mo, kung wala si God na guide kay Simeon and wala rin si God na guide kay Anna, for sure hindi nila nakita ang Savior. Hindi nila nasumpungan si Jesus Christ. So mahalaga sa buhay na mayroong guidance. Kaya nga sinabi kanina, in your goal setting, always ask for divine wisdom, divine guidance. Number 3, after God has answered your prayer, kung sasagutin man ni Lord ang prayer mo, at tapos na, sinagot niya na, what is your response to God? Ano naman yung response mo sa Panginoon? I hope, if the Lord will grant you your desire, because sabi nga sa Bible, delight yourself in the Lord. Sa Kanya tayo mag-delight. And He will give you the desires of your heart. So imagine niyo, si Lord ito yung desire mo, ito yung ikaw. So ikaw, ang delight mo na sa Panginoon, and the Lord will give you the desires of your heart. So hindi pwedeng yung delight mo sa desire, dito sa desire. Dapat ang delight mo sa Panginoon because si Lord ang magbibigay ng delight mo, ng desire mo sa iyo. In His own time, in His own ways. Okay? So again, if the Lord will answer your prayer this year, I hope and pray, you will also thank God and you will serve God by sharing Jesus to others. Huwag lang natin i-enjoy ang blessing ni Lord sa sarili natin. Hindi yun kalooban ng Panginoon. 2025, as I conclude, 2025 is a year of something new. But you should always rely on God, the one who will do something new in your life and through your life and for your life. May our faith and trust will be on Jesus Christ. As we set our goals this year, may we ask for guidance so that He will direct our path. He will prosper our path. God bless you and Happy New Year again. Let me pray for you. Let's pray together. Panginoon, Panginoon, salamat. I pray that you bless every one of us as we set our goals for 2025, as we plan our days ahead. May we look to you and ask for guidance. May we ask for wisdom, so that you will direct our path. You will align our plans to your will. I-bless niyo po ang bawat isa, ang aming buhay, aming family, aming businesses, ang ministries na pinapagawa mo sa amin. I-bless niyo po ang bawat isa na i-empower niyo po kami na katulad ni Anna sa Bible na aming natutunan, si Anna, after niyang masumpungan si Jesus Christ, pinalaganap niya ang gospel, sinare niya ang gospel sa iba. Lord, tulungan niyo po kami na i-goal din namin this year, hindi lang para yumaman o makuha namin ang gusto mo namin, but Lord, sana ang goal, isa sa pinakamahalagang goal namin is, Lord, sana i-share din namin kayo sa iba. Na ikaw ang Diyos na dakila at wala nang iba. Ikaw ang tagapagligtas namin, Jesus Christ. Now, Lord, bless every one of us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you so much. God bless po.